Okay, so yung mga master no, asya ay paakyat pa tayo ng bundok. Ayun na yung ating minamahal na customer ay nauna na. Ay siya, ay kasaklap nitong dadaanan natin. Ay baka tayo madulas. Okay, so isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at a'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alas 9:50 na ng umaga. So nandito na tayo sa ating minamahal na customer, okay? So ito yung sinasabi natin na aircon na hinimatay. Yung so kusang hinihimatay mga kamaster. Ang issue na ito, nilinis lang, after malinis, yun na. Doon na nagkakaproblema. So kusa na siyang namamatay mga kamaster kapag ka nung after malinis, okay naman, tas kusa na siyang namamatay. So ito po yung tutuklasin natin sa araw nito, no? Kung ano nga ba talagang issue ng aircon na to, bakit bigla na lang siyang namamatay. Okay? Okay, so bago yan, on muna natin. Yun. Kung gusto nyo maramdaman yung lamig talaga, itodo nyo. Mas malamig lalo. Oo. So ngayon okay naman. So puntahan natin sa labas. So meron lang ho ako ditong concern kasi kami nung nasa carrier ako, lagi ho naming iniisip yung future maintenance ng unit. Kagaya po na ito. Ayan. So masyado hong nakadikit sa bubungan. So pwede naman ho sana nating ibaba dito, baba ng konti para lang mabigyan natin ng space to, mabigyan ng daan, space yung access ng inverter board. Okay, ngayon kapag halimbawa magto-troubleshooting ka, okay, paano tayo mag-ano nito? 'Di ba? Paano tayo mag-troubleshooting? Paano natin maaabot yung inverter board? So, talagang babaklasin talaga natin lahat 'yan. Pero kung medyo nabababa ng konti, overhead tayo sa inverter board. So, yun lang naman. Binigyan ko lang kayo ng idea na kapag tayo mag-i-install, bigyan ho natin ng service area itong ating overhead na na location na to ng inverter board. Okay, mga kamaster ha. Kasi pagka ganito, pahirapan ho talaga kung magto-troubleshoot ka unless bubuksan mo talaga ito lahat. Okay, ang laki-laki naman ng space dito sa baba. Okay, so since na hindi pa gumagana ang compressor, kakabitan ho muna natin siya ng gauge. Okay? Ayun, siya, hinimatay na nga. Patay tayo dyan. Naka-on pa yan ha. Patay nga, sir. Ay siya, bakit ka hinihimatay? So, yun nga, pagka hinihimatay siya, wala namang blink na nangyayari, walang error na nangyayari. So, subukan ulit natin ha. Aba, patay tayo dyan. Ulitin natin, on natin ulit ha. Off, on. Tingnan natin, abay, antabayan na nga natin to. A few moments later. Okay, so kung ating mapapansin, malapit na sa 200 Oh no! Ayun, pumapalo ng 200 PSI. So overcharge so ito mga kamaster. Tama sabi mo. Yo. At ang ating amperahe, kung mapapansin nyo, 1 ampere lang. Diba? Dapat ang normal ampere natin ay 4.2 amperes. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So bakit? Para hindi yata tugma, etong pressure mo, more than 175 PSI, so overcharge so ito. So bakit namamatay? Kasi nga overcharge. Patay tayo dyan. Siya! 1 ampere lang. Ay naka. Ay kasaklap. Nakikita ba? Yun, 1 ampere lang. Dapat 4 o 3.5 man lang sana Kasi itong pressure nito, sabi ko nga, overcharge so ito. Pinalinis lang. So, syempre, maaaring nagkagasi lang ng refrigerant, nabulunan ngayon. So, mamamatay ho talaga. So, walang kainit-init dito, Wala akong kainit-init, mainit ho ulo ko. Joke lang. So, ito sinasabi ko mga kamaster, di ba? May secondary breaker. Ito yung sinasabi ko na dapat laging meron tayong secondary breaker sa ating outdoor unit. Tama sabi mo. Kagaya ng ginawa natin noong karaan, kinorek ko natin yung wiring nung nag-install. So, ganito dapat talagang safe na safe ang ating, ng ating unit. Pero magkaganon pa man, malapit na mag 200 PSI. So, talagang mamamatay nga ho talaga siya, kagaya ng nangyari kanina. Dahil nabubulunan. Ayan, siya, hihimatayin talaga ay nabubulunan. Tapos hindi pa tugma. 1 ampere. Dapat itong 1 ampere mo, naka-low speed ka. Problema naman hindi tugma. Kapag naka-low speed ka, dapat ang makukuha mong reading at least mga 125, naka-low speed ka. Pero kapag naka-high speed ka, 150. Tama sabi mo. Ilagpas ka doon sa maximum, ang tawag ho dyan ay overcharge. Yun. So magbabawas ho tayo. Okay, mga kamaster? Magbabawas ho tayo ng karga.
Bago tayo magbawas, no, kuha na muna natin ng before temperature yung ating supply. Yan, no. 20 degrees Celsius. Yan, no. 21. Yan. So, after natin magbawas maya-maya, no, at least meron tayong reference. So, magbabawas tayo ngayon mga kamaster, okay? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. So, eto mga kamaster, no, mag-ano na ho tayo, magre-release na ho tayo ng refrigerant. Pero bago yan, kailangan natin ng parameters, ha. Kukuha na po natin ng discharge temperature itong ating ating condenser. Ayan, 88 degrees Fahrenheit lang. Ay, saklap ko niyan. Tsaka dito tayo sa saturated suction temperature. Tingnan natin kung ilan yung suction saturated. 73 pagkataas. So hindi ho balance, no? Hindi ho balance eh. Ang taas ho ng saturated natin, tapos ang baba naman ng ating discharge temperature. Hindi ho balance. Tapos ganun din ang baba din ng ating amperahe. So susubukan ho muna nating magbawas, no? Dadamay mo ako sa hirap. Yan, bawasan ho natin, ha. Yan, bawas ho tayo. Gagawin ho nating 175 muna, okay? Kasi malapit sa 200 to eh. Okay? Yan, buksan mo natin paunti-unti. Yun. Yan. Konting bukas lang. So, hayaan muna natin na mabawasan yung pressure ng paunti-unti. Okay? Solohin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Kasi pansin mo yung lamig dun sa loob, hindi masyadong malamig, pero kung tutusin sa ganung pressure, makikita agad natin na overcharge ho talaga, kaya hindi masyadong malamig. Tama sabi mo. So, hayaan muna natin mag-release tayo ng refrigerant. Paabutin muna natin 175 PSI mga kamaster, okay? Okay, sa pagkatapos ng mahaba-habang oras, no, pansin mo, yun, nabulunan ho talaga to mga kamaster, no? Pansin, pati natin, ay siya, kadaming pressure, kaya namamatay ho ang ating unit kasi nga ho ay nabulunan. Kanina pa tayo nagpapasingaw pero hindi pa bumababa ng 175. Pasingaw ulit tayo. Yun. So ito pa ang problema, no? Iko-correct ko natin to. Ito hong klase ng hindi ko naman ho hinuhusgahan tong installation nila. Okay ho yan, wala ho tayong problema dyan. Standard naman ho, may mga breaker ho tayo. Pero may napansin lang ho ako na wala ho to sa 3 meters. 2 meters lang ho ito eh. Okay, sinukat ho namin ni sir kanina, may metro ho kami dito, ayan. Tsaka wire, no? Ito, isang metro. Sinukat ho namin, wala ho sa 3 meters. So short cycle ho. Short cycle na, overcharge pa. Okay, so talagang magkakaproblema ho talaga tayo dito. Okay? Short cycle, okay, hindi ho umabot ng 3 meters, tapos sabi 3 meters. Problema, 2 meters lang. Okay, then puntahan ho natin dito sa sa loob. Meron ho kasi tayong tinatawag na sa installation, no? Sabi ko nga, wag ako dahil galing ho tayo sa service center. Okay? National Panasonic at Carrier. So, kung yung mapapansin, sa installation natin, meron ho tayong tinatawag na right piping or left piping. Pag sinabing right piping, magbubutas ka sa bandang kanan, doon mo pa dadaanin yung tubo. Igaganon mo, hihilutin mo, din pagaganon mo. So, right piping ho ang tawag doon. Yung left piping naman, dito ka magbubutas sa kaliwa. At the same time, yung connection, nandito ho sa gitna. Okay? Nandito ho. Ibig sabihin, yung flare nut mo, yung flaring mo ay nandito lamang sa loob. Hindi, wala sa labas. Kasi kapag naka-right piping ka, nasa labas ho yung flaring. Pero sa pagkakataong ito, yan nandito ho kasi yung flaring natin. Okay? Dito. So, masyado hong nandito kasi nandito ho, yung butas So ito ho yung butas. Okay? Kung bibilangin mo, wala na ho sa 3 meters. Dapat from indoor unit, doon ka pala magsisimula ng 3 meters mo. Ang problema ho, yan. Wala ho talagang lamig, promise. Wala ho talaga. So yun ang problema natin diyan, no, na wala ho sa standard na 3 meters length itong ating piping. So hinihimay-himay ho natin kasi tinutroubleshoot po natin kung ano yung pinag-uugatan ng problema. Bakit namamatay? No, bakit namamatay? Nilinis lang, namatay na. Okay? Isang taon pa lang to, mga kamaster. Isang taon pa lang to. Kabago-bago pa. Okay? So, punta ulit tayo dun sa labas. A few moments later. Mga kamaster, namatay Yan namatay. Oh no! Tingnan natin sa loob kung anong error. Patay tayo dyan. Kamaster, no? Pati yung loob, antay tayo ng antay. Yung indoor unit pala, namamatay na rin. Pansin mo, tapos wala namang error na lumalabas. Ay siya. Paano kaya ito? Gagawin natin. Paalala ha, naka high speed tayo ha, naka 17 tayo. Baka sabihin nyo, hindi mo kasi binababaan kaya hindi nagre-redondo. Hindi, naka 17 na ho tayo. So ang gagawin ho natin, i-recover ho natin dito sa remote, no, kung ano yung history niya. Okay mga kamaster? Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Okay, since na namatay yung yung ating unit, hinihimatay. So susubukan ho muna natin na mga kamaster, no, linisin tong sensor.
Okay, para magkaroon ng magandang contact. So, linisin ho muna natin. A few moments later. So, i-on na ulit natin. Yun. So, naka 17 tayo ha. Nakasagad tayo 17 din. Naka high speed tayo sa fan. So, subukan natin. Obserbahan natin ng alas 11:19 mga kamaster. Okay? 2,000 years later. Okay, so ito na ho mga kamaster. No, ayan. So, 150 PSI na siya. Bumalik na siya sa 150 PSI mga kamaster. So, kuhanan muna natin siya ng output. Yun. So, meron tayong nakukuhang 101 degrees Fahrenheit. So, luluto pa ng luluto. Yan kanina 88. So, wala yun. Walang kwenta yun. So, tingnan natin yung amperahe. Aray ko. Yung 4. So, naitatama na natin yung, yung parameters. Nahilot-hilot na natin na maayos. Kanina, 1 ampere lang. Tapos, mahigit 175 PSI. So, hindi ho balanse yung parameters natin. So, kawawa ho yung ating compressor, mga kamaster. So, ngayon, itinatama na ho natin base sa nameplate, okay? 4.2 amperes. Tama sabi mo. Yung pinaka-normal niya ay 4.2 amperes. So, tayo po ay mag-antay-antay ng mga ilan pang sandali. Yun, 150 PSI. So, antay-antay tayo. A few moments later. Okay, so pagkatapos ho, pagkalipas ho ng 1.5 oras, so magdadalawang oras na ho mga kamaster, So, sa awa ng Diyos, salamat sa Diyos, alhamdulillahi rabbil alamin. So, hindi na ho namatay ang ating compressor mga kamaster. So, meron po tayong nakukuhang 148 PSI. So, naglo-low speed na siya. Sa ating amperahe ay, teka lang ha. Yeah, akit muna tayo. Amperahe ay nadali 3.9 amperes. Yun. So, naitama ho natin yung naitama ho natin yung mga parameters kasi kanina almost 180 PSI na. So, magto 200 na, minsan to 200. Then yung kanyang amperahe ay 1 ampere lang. So, talagang talagang nabubulunan ho yung ating compressor. Okay, then kuhanan po natin siya ng saturated. Yeah. Suction temperature. Yeah. 61. Yun 59 Pwedeng pakasalan to. O 60 degrees Fahrenheit. Napakaganda. Pwedeng pakasalan to. Ayan Ayan mga kamasira, sabi ko sa inyo, dapat mayroon po tayong secondary breaker sa sa labas. So standard naman ho yan. Okay? So ang tanong, anong problema kamaster? Teka lang. Yeah. Iyon. So ang naging problema ho na ito, kaya ho hinihimatay, parang tao bigla na lang hinihimatay tapos hindi na nabubuhay. Okay, kasi ang reklamo ni sir, biglang namamatay tapos hindi na mabubuhay. Tama sabi mo. Una, yung namamatay yung buong unit. Okay? Kapag namatay yung buong unit, so may kinalaman ho yun sa ating karga. Kasi nga ho, overcharge po yung ating karga, yung ating system. Pangalawa, yung tubo, okay, hindi po umabot ng 3 meters. 2 meters lamang mga kamaster. Pangalawa yan ha, pangalawang reason. Kaya nabulo na yung ating aircon. So yun nga, namamatay. So ang tanong, dati hindi naman ganyan, hindi ganito po. Etong aircon na to, actually hindi raw talaga nagagamit ang ating minamahal na customer. 1 taon pa lang to, pero mabibilang lamang sa daliri, kung ilang beses niyang ginamit tapos saglit lang kasi wala naman lagi dito si sir. Yung anak ni sir wala naman lagi dito, tapos yung asawa ni sir ay nasa abroad. So madaling sabi, baby ho talaga yung aircon na to. Hindi ho talaga siya nagagamit. Tapos ang nakakasama dito, nakakasama ng loob, hindi ka na nga nagagamit nasira ka pa. So kaya pinalinis ni sir, kasi madumi na. Kung kailan naman nilinis saka nagkaroon ng problema. Pero yung patay-sindi na yon, after malinis, doon na nagkaroon ng problema. So, hindi natin alam kung kinargahan to o hindi natin alam. Basta ang atin lang, imbestigahan kung anong problema. Nakita nga natin, overcharge yung ating refrigerant, papunta na siya ng 200 PSI. Then, pangalawa, mababaho yung number of length ng ating copper tubing. Okay? Tama sabi mo. Paso tayo sa loob. Yung. Ayun, lamig hindi na namatay. Yan. So, kuha na natin ng temperature. Yeah. Ayun. Ayun 14, 13 degrees Celsius, 12 degrees Celsius. Ay, kanina 21 21. 11. Ayusin natin yung nakikita nyo ba? Ayun. 11. So, 10. 9. Ay.
Ayan, nakita nyo na ha kanina, ang laki ng difference. Kanina 21 degrees Celsius. Okay? Ngayon, talagang bumaba na. So, nakita natin yung pagkakaiba. Okay? Malamig nga. Malamig ba talaga? Oo. So, sana no, nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician, maging sa mga customer na makaka-encounter ng problema na to, mga kamaster ko. Okay? So, kusang namamatay ang indoor unit. Hinihimatay yung indoor unit, hindi na nabubuhay. Matay. So, dalawang issue. Okay? So, ang problema niyan ay overcharge, mababang length ng tubo. Tama sabi mo. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.